Sa kanyang bukid sa malayong nayon, si Jana, 26 years old, ay masiglang nagtatrabaho ng mag-isa. Ang malawak na lupain na minana niya mula sa kanyang mga magulang ay puno ng mga pananim at ilang hayop, kasama na ang kanyang pinakapaboritong kalabaw na si Gulayat. Isang umaga, habang tahimik na nagpapahinga si Gulayat, nagpasya si Jana na sakyan ito upang tingnan ang mga pananim sa kabilang dulo ng bukid. Gulayat, tingnan natin kung kumusta na ang mga palay, wika ni Jana habang hinahaplos ang malalaking tainga ng kalabaw. Saglit lang ang kanilang katahimikan habang unti-unting umuusad si Gulayat, dahan-dahan at mabigat ang bawat hakbang sa basang lupa. Hindi inaasahan, isang malakas na hiyaw ng ibon ang ikinagulat ni Gulayat. Bigla itong tumakbo, at sa isang iglap, si Jana ay natumba mula sa kanyang pagkakasakay. Ang mundo ay umikot sa kanyang paningin, at sa kanyang pagbagsak, bumagsak ang kanyang ulo sa matigas na lupa. Matapos ang biglaang pagkahulog ni Jana, dahan-daang nagmulat siya ng mata sa kanyang sariling tahanan, na walang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Si Makisig, ang duwende na may mabuting puso, gamit ang kanyang mahika ay maingat na dinala siya mula sa bukid patungo sa loob ng kanyang bahay, na nakatago sa isang tahimik na sulok ng nayon. Sa loob ng bahay, napapaligiran ng mga lumang gamit at mga larawan na hindi niya makilala, hiniga ni Makisig si Jana sa isang malambot na kama. Agad niyang kinuha ang ilang dahon at bulaklak mula sa kanyang munting hardin sa labas, mga halamang gamot na kilala sa kanilang nakapagpapagaling na katangian. Si Jana, na may bahagyang malay, ay nakatitig sa kisame, nagtataka kung bakit siya naroroon. Ang sakit sa kanyang ulo ay matindi, ngunit ang presensya ng maliit na nilalang ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan. Nasaan ako? Sino ka? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagkalito at kahinaan. Nasa iyong tahanan ka, Jana. Ako si Makisig, isang duwende mula sa kalapit na gubat. Nakita kita na nahulog mula sa iyong kalabaw at dinala kita rito para gamutin, malumanay na paliwanag ni Makisig habang dahan-daang ipinapahid ang katas ng mga dahon sa kanyang mga sugat. Habang ginagawa ito, ipinaliwanag ni Makisig ang mga katangian ng bawat halamang gamot na ginagamit niya. Ang dahon na ito ay para sa pamamaga, at ang bulaklak na ito naman ay makakatulong sa iyong sakit sa ulo. Huwag kang mag-alala, makakatulong ang mga ito para mabawasan ang iyong sakit. Si Jana, kahit paano, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa sa mga salitang iyon. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman kita kilala, tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pasasalamat ngunit may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Makisig, sa aming mundo, itinuturing naming mahalaga ang bawat buhay. Lahat tayo ay konektado, at ang pagtulong sa isa't isa ay natural lamang para sa amin. Hindi na kailangang kilala mo ako upang tulungan kita. Habang nagpapatuloy si Makisig sa pag-aalaga, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kagubatan at mga nilalang na nakatira roon, para mailayo ang isip ni Jana mula sa sakit. Ang mga kwentong ito ay dahan-daang nagpapalimot sa kanyang kalagayan, nagdadala sa kanya sa isang mundo na puno ng mahika at misteryo. Salamat Makisig, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kung wala ka rito, sabi ni Jana, habang unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng mga halamang gamot. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumalabo, tanda ng paparating na pagtulog dahil sa pagod at gamot. Magpahinga ka na Jana, nandito lang ako, ang huling salitang narinig niya bago siya tuluyang nakatulog. Ang kanyang isipan ay bahagyang kumalma sa pag-aalaga ng isang bagong kaibigan mula sa isang mundo na tila bago at hindi pamilyar. Sa paggising ni Jana kinabukasan, binati siya ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang bahay. Kahit na ang liwanag ay nagdala ng bagong pag-asa, ang kanyang puso ay mabigat pa rin sa pagkalito. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang hanapin ang kahit anong bakas ng pamilyaridad sa lugar na ito na tinatawag niyang tahanan, ngunit wala siyang maalala. Sa tabi ng kanyang kama, abala si Makisig sa paghahanda ng agahan. Napansin niyang nagising na si Jana at lumapit siya dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Magandang umaga Jana, kumusta ang iyong pakiramdam ngayon? Tanong niya nang may ngiti. Hindi ko pa rin maalala ang kahit ano bago ang aking pagkahulog. Pero, salamat at medyo magaan na ang pakiramdam ko ngayon, sagot ni Jana, habang tinatanggap ang tasa at sinisikap na magsanay sa kabila ng kanyang kalagayan. Maaaring mabagal ang pagbalik ng iyong mga alaala, ngunit huwag kang mag-alala. Nandito ako upang tulungan ka,
sabi ni Makisig habang umuupo sa tabi ng kama. Ngayong umaga, ipapakita ko sa iyo kung paano alagaan ang mga hayop at ang iyong bukid. Handa ka na bang matuto ng mga bagong bagay? Nang tumango si Jana, ngumiti si Makisig at inalalayan siyang tumayo. Habang naglalakad sila patungo sa labas, ipinaliwanag ni Makisig ang bawat detalye ng gawain sa bukid na dati niyang ginagawa bago ang aksidente. Una nilang pinuntahan ang kulungan ng mga manok. Ang mga ito ay mga inahing manok, ang kanilang gawain ay mangitlog. Mahalaga na pakainin sila ng maayos at siguraduhing malinis ang kanilang tirahan para manatili silang malusog, paliwanag ni Makisig, habang ipinapakita kung paano maghagis ng pagkain sa mga manok. Habang ginagawa ito, sinubukan ni Jana na hawakan ang isang manok. Sa una ay nag-atubili siya, ngunit sa paghihikayat ni Makisig, dahan-dahan niyang inabot ang isa. Huwag kang mag-alala, hindi sila nangangagat. Mararamdaman nila kung ikaw ay kaibigan o kaaway, ani Makisig, nakangiti. Pagkatapos nilang asikasuhin ang mga manok, nagtungo sila sa taniman ng mga gulay. Ipinaliwanag ni Makisig kung paano bungkalin ang lupa at magtanim ng mga binhi. Ang lupa ay tulad ng ating kaluluwa, Jana. Kailangan nito ng tamang pag-aalaga at atensyon upang magbunga ng magagandang halaman. Sa buong umaga, sinubukan ni Jana na maging masigasig sa pag-aaral, ngunit hindi niya mapigilan ang pakiramdam ng kalungkutan dahil sa kanyang nawalang alaala. Makisig, paano kung hindi na bumalik ang aking mga alaala? Tanong niya habang nakaupo sila para magpahinga sa ilalim ng isang puno. Jana, alalahanin mo na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa mga alaalang mayroon ka, kundi sa buhay na iyong binubuo ngayon, sagot ni Makisig. Seryoso ngunit mayroong pag-unawa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli, at nandito ako upang suportahan ka sa bawat hakbang. Ang mga salitang iyon, bagamat simpleng tunog, ay nagdala ng malaking ginhawa sa puso ni Jana. Sa tulong ni Makisig, nagsimula siyang makita ang kanyang sitwasyon bilang isang pagkakataon para sa bagong simula, sa halip na isang trahedya ng pagkawala. Sa araw na iyon, hindi lamang siya natutong alagaan ang kanyang bukid, kundi natutunan din niyang yakapin ang mga posibilidad ng kanyang bagong buhay. Sa isang malamig at maulap na hapon, dinala ni Makisig si Jana sa isang maliit na silid sa likod ng kanyang bahay, kung saan niya itinago ang ilan sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Doon, sa isang lumang kahon na kahoy, kinuha niya ang isang garapon na yari sa salamin, naglalaman ito ng mga kumikinang na binhi ng palay. Jana, ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mga binhi, panimula ni Makisig habang dahan-daang binubuksan ang garapon. Nakuha ko ang mga ito mula sa kaharian ng mga duwende, partikular na mula sa aking lolo na isa sa pinakamahusay na magsasaka sa aming kaharian. Si Jana, na nabighani sa pagkislap ng mga binhi, ay tila na hipnotismo sa kanilang biyaya. Talaga, paano sila naging mahiwaga? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagtataka. Napapalago nila ang palay ng mas mabilis kaysa sa normal, at ang mga butil ay mas malalaki at mas masarap, paliwanag ni Makisig. Ibinigay sa akin ng aking lolo ang mga binhing ito bilang bahagi ng aming pamana, upang gamitin sa panahon ng pangangailangan. Hinawakan ni Jana ang garapon, marahan na dinama ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Bakit mo naisipan na ibigay sa akin ang mga binhing ito, Makisig? Hindi ko pa nga maalala ang aking nakaraan. Napangiti si Makisig, dahil Jana, nakikita ko ang iyong kabutihan kahit wala kang alaala ng iyong nakaraan. At sa bawat araw, pinapatunayan mong karapat-dapat ka sa tiwalang ito. Hindi lang ito tungkol sa mga binhi, kundi tungkol din ito sa pagtitiwala at pag-asa. Si Jana, labis na naantig, ay hindi agad nakapagsalita. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito, isang kakaibang sigla ang bumuhay sa kanyang damdamin. Salamat Makisig. Gagawin ko ang lahat upang hindi mabalewala ang tiwalang ito. Ituturing ko itong isang malaking karangalan. Simulan natin bukas ang pagtatanim ng mga binhing ito. Ituturo ko sa iyo lahat ng kailangan mong malaman, wika ni Makisig. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Habang papalubog ang araw, hindi mapakali si Jana. Naglalayag ang kanyang isipan sa hinaharap na puno ng mga bagong pagkakataon. Ang mga mahiwagang binhi ay hindi lamang simbolo ng pag-asa para sa masaganang ani, kundi pati na rin ng bagong simula para sa kanyang buhay. Samantala, si Makisig, habang pinagmamasdan si Jana, ay dama ang isang malalim na kagalakan sa kanyang puso.
Nakita niya ang potensyal sa kanya na hindi nakikita ng iba. Sa kanyang maliit na paraan, naramdaman niyang nakatulong siya hindi lamang sa isang kaibigan kundi sa kinabukasan ng kanilang komunidad. Sa kanyang puso, umaasa siya na ang mga binhing ito ay maging simula ng isang bagong kabanata hindi lamang para kay Jana kundi para sa kanilang lahat. Maaga pa lamang ay nagising na sina Jana at Makisig, puno ng sigla at pag-asa para sa bagong araw na ito, ang araw ng kanilang unang pagtatanim gamit ang mahiwagang binhi. Nagsimula sila sa paghahanda ng lupa sa isang piling bahagi ng bukid ni Jana, kung saan ang lupa ay mataba at handa ng pagtaniman. Habang hawak ang pala, nagtanong si Jana, Makisig, paano natin sisiguraduhin na ang mga binhing ito ay lalaki ng maayos? Ngumiti si Makisig, mahalaga ang maayos na paghahanda ng lupa, Jana. Kailangan nating tiyakin na maluwag ito para makahinga ang mga ugat ng palay. Pagkatapos, papatubigan natin ito bago itanim ang mga binhi. Si Jana, habang masigasig na binubungkal at inihahanda ang lupa, ay naramdaman ng isang bagong uri ng koneksyon sa lupa, na tila bawat patak ng pawis niya ay nagdadala ng bagong buhay. Pakiramdam ko, bahagi ako ng lupa, Makisig. Parang may kakaibang lakas akong nararamdaman tuwing hinahawakan ko ito. Yan ang mahika ng pagtatanim, Jana. Hindi lamang ito tungkol sa paglago ng mga halaman, kundi pati na rin sa paglago ng ating mga sarili, tugon ni Makisig. Nang matapos nilang itanim ang unang hilera ng mga binhi, pumupo sila sandali sa lilim ng isang malaking puno. Pinagmasdan nila ang kanilang ginawa, ang mga hilera ng lupa na ngayon ay may taglay ng pangako ng bagong buhay. Makisig, sa tingin mo, magiging maayos ba ang pagtubo ng mga ito? Tanong ni Jana. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa ngunit may bahid din ng pag-aalala. Jana, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbabalanse. Basta't binigyan natin ng sapat na pag-aalaga, tubig, at sinag ng araw, gagawin nila ang kanilang bahagi. Magtiwala ka lang, sagot ni Makisig, habang hinahaplos ang kanyang balbas na tila isang marunong na guro. Habang lumilipas ang mga araw, araw-araw silang bumabalik sa bukid upang alagaan ang mga pananim. Hindi nagtagal, nagsimula ng umusbong ang mga unang palatandaan ng paglago. Ang bawat pag-usbong ay sinalubong nila ng tuwa at pagkamangha. Si Jana, habang pinagmamasdan ang unang mga sibol, ay hindi maiwasang maramdaman ang isang malalim na pagbabago sa loob niya. Makisig, parang hindi lang ang mga palay ang lumalaki, pati na rin ako. Parang may mga bagay akong natututunan tungkol sa sarili ko na hindi ko pa alam dati. Yan ang kagandahan ng pagtatanim, Jana. Hindi lang ito pinapakain ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa, sagot ni Makisig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki at kasiyahan. Sa bawat pagdaan ng araw, mas lalong lumalaki ang kanilang mga pananim, at kasabay nito, mas lumalalim rin ang kanilang pagkakaibigan, na ngayon ay nababalutan na ng pagtitiwala at pag-unawa. Ang bukid, na minsan ay simpleng lupa lamang, ngayon ay isang sagisag ng kanilang pag-unlad at pagbabago. Sa paglipas ng mga linggo, ang mga pananim na minsan ay simpleng mga binhi lamang ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng masaganang ani. Ang mga talbos ng palay ay kumakapal, ang bawat tangkay ay puno ng mga butil na mas malaki kaysa sa karaniwan. Sina Jana at Makisig ay madalas na naglilibot sa bukid, sinusuri ang pag-unlad ng mga pananim. Sa isa sa mga paglibot na ito, habang pinagmamasdan nila ang mga lumalagong palay, sinabi ni Jana, Makisig, tignan mo kung gaano kabilis lumaki ang mga ito. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang magiging resulta. Oo, Jana, ang mga binhing ito ay tunay na mahiwaga. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang itanim natin sila, ngunit tila ilang buwan na ang mga ito kung ikukumpara sa pangkaraniwang palay, tugon ni Makisig. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at kasiyahan sa kanilang ginawa. Habang pinagmamasdan nila ang lumalagong mga halaman, dahan-daang umupo si Jana sa tabi ng isang maliit na kanal ng tubig. Alam mo, Makisig, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na parang bumabalik ang aking mga alaala. Hindi pa rin kumpleto, ngunit may mga bagay na parang pamilyar na sa akin ngayon. Si Makisig, na umupo rin sa tabi niya, ay tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Ang lupa at mga halaman ay may kakayahang magpagaling, Jana. Marahil, sa pag-aalaga mo sa kanila, nagagawa rin nilang tulungan kang maibalik ang iyong nakaraan. Oo nga, sagot ni Jana, ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. At kahit papaano, kahit wala pa akong lubos na naaalala,
Nararamdaman kong ito ang lugar kung saan ako nabibilang. Salamat sa iyong walang sawang pagtulong at paggabay. Narito ako upang suportahan ka, Jana. At tandaan mo, hindi lang ako ang iyong kaibigan dito, ang buong kalikasan ay kasama mo, sabi ni Makisig, na ipinahiwatig ang malawak na bukid na kanilang inaalagaan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang araw-araw na gawain sa bukid, at sa bawat araw na dumadaan, unti-unting lumalakas ang loob ni Jana. Hindi lamang siya natuto kung paano pamahalaan ang isang bukid, kundi natutunan din niyang harapin ang mga hamon ng buhay na may bagong lakas at determinasyon. Habang papalapit ang panahon ng ani, ang bukid na puno ng gininto ang palay ay simbolo na ng kanilang pagsisikap at pagkakaibigan, mga binhing itinanim hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Ang bawat hibla ng palay ay hindi lamang bunga ng mahiwagang binhi, kundi pati na rin ng bagong buhay na kanilang sinimulan at binuo ng magkasama. Ang araw ng ani ay sumapit ng mas maaga kaysa inaasahan, salamat sa mahiwagang binhi na ibinigay ni Makisig. Ang bukid ni Jana ay tila isang dagat ng gininto ang palay na handa ng anihin. Sa pagsikat ng araw, handa na sina Jana at Makisig na simulan ang kanilang unang pag-aani. Habang abala sila sa paggapas ng mga hinog na palay, nagsimula si Jana na makaramdam ng kakaiba. Bawat hampas ng kanyang kumpay sa mga tangkay ay tila nagpapabalik hindi lamang ng butil kundi pati na rin ng mga piraso ng kanyang nakaraan. Makisig, habang ginagawa ko ito, may mga bagay akong naaalala, ani Jana. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at bahagyang pag-aalala. Si Makisig, na sandaling huminto sa pag-aani, ay lumingon kay Jana. Ano ang mga naaalala mo, Jana? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng suporta at pag-unawa. Si Jana ay huminga ng malalim, naalala ko na, hindi ako palaging mabuti sa aking mga kapitbahay. Ako pala ay masungit, makasarili, at madalas hindi magiliw. Hindi ko alam kung paano ko nagawang kalimutan ang mga bagay na iyon. Si Makisig, na lumapit at hinawakan ang kanyang balikat, ang mahalaga ay ang pagkakataon mong baguhin ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago, Jana. Si Jana, habang tinitingnan ng malawak na bukid ay tumugon, oo, tama ka. Ngunit, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagsisisi. Paano kung hindi nila ako mapatawad? Paano kung ang mga alaala nila sa akin ay permanente nang nasira? Jana, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Ang iyong mga aksyon mula ngayon ay magpapatunay ng iyong tunay na pagkatao. Bigyan mo sila ng oras at ipakita mo ang iyong pagbabago. Tiwala ako na makikita nila ang kabutihan sa iyong puso, payo ni Makisig, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Habang patuloy sila sa pag-aani, nadama ni Jana ang bigat ng kanyang mga alaala ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na ituwid ang kanyang mga mali. Ang bawat gawain sa bukid ay naging isang pagkakataon para sa kanya na magnilay at magplano kung paano niya maaayos ang kanyang relasyon sa mga tao sa paligid niya. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan nila ang kanilang naaning palay, nadama ni Jana ang isang bagong simula. Makisig, salamat sa pagiging kaibigan at gabay sa panahong ito ng pagbabago. Handa akong harapin ang aking nakaraan at gawin ang lahat para mabago ito. Si Makisig ay ngumiti ng may pagmamalaki, at ako'y naririto upang suportahan ka, Jana. Hindi lang sa pagtatanim, kundi sa iyong paglalakbay patungo sa isang mas mabuting buhay. Ang kabanatang ito sa buhay ni Jana ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na ani kundi pati na rin sa pag-aani ng mga bagong simula at pagkakataong ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa tulong ng mga mahiwagang binhi, hindi lamang ang kanyang bukid ang sumigla kundi pati na rin ang kanyang diwa at puso. Habang lumalalim ang hapon sa bukid, nag-iisa si Jana, nakaupo sa ilalim ng lilim ng malaking puno, kung saan sila madalas mag-usap ni Makisig. Naiwan siyang nagmumuni-muni sa tabi ng mga hinog na palay, ang bawat butil ay nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakamaling nais niyang ituwid. Makisig, nahihirapan ako, bulong ni Jana sa hangin, na tila si Makisig ay nariyan lamang sa kanyang tabi. Ang mga alaalang bumabalik sa akin, kung paano ako dati masungit at makasarili, ay bumabagabag sa akin. Bagaman hindi nakikita o naririnig ng iba, si Makisig ay laging nasa tabi ni Jana, nagbibigay ng suporta sa di nakikitang paraan. Sa paghawak niya sa kamay ni Jana, kahit hindi ito maramdaman ng dalaga, sinabi niya, Jana,
Ang pagkilala sa iyong mga pagkakamali at ang pagsisisi ay mga unang hakbang patungo sa pagbabago. Bawat araw ay nagbibigay ng pagkakataon para maitama ang mga ito. Pinahid ni Jana ang kanyang mga luha, tumingala sa kalangitan, at nagsalita, "Nais kong makabawi sa mga nasaktan ko. Hindi lang para mabawasan ang bigat sa aking puso, kundi upang ipakita na ako'y nagbago na." "Anong balak mong gawin?" tanong ni Makisig, kahit alam niyang hindi siya naririnig ni Jana. Nag-isip si Jana, pagkatapos ay tumayo, inaalis ang lupa sa kanyang damit. "Magbabahagi ako ng aking ani." Ang mahiwagang binhi ay nagbigay ng masaganang ani. "Marahil, sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, maipapakita ko ang aking pasasalamat at ang tunay na pagbabago sa aking sarili." Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na si Jana. Inani niya ang natitirang mga butil at inihanda ang mga ito upang ipamahagi. Habang inaayos ang bawat sako ng palay, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. "Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng aking mga kapitbahay ang aking alok. Paano kung hindi nila makita ang pagbabago sa akin?" tanong niya sa sarili, na parang hinihintay ang sagot mula sa hangin. Nang dumating ang oras na magbahagi ng ani, mag-isa siyang naglakad patungo sa sentro ng nayon, dala ang mga sakong palay gamit ang isang malaking kariton. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang damdamin, ngunit isang hindi nakikitang puwersa, ang diwa ni Makisig, ang nagpalakas ng kanyang loob. Sa pagdating niya sa sentro ng nayon, ilang mausisang tingin ang kanyang sinalubong. Ngunit ngumiti lamang si Jana, lumapit sa unang bahay, at inalok ang kanyang ani. "Mga kapitbahay, nais kong magbahagi ng biyayang natanggap ko mula sa aking ani," sabi niya, ang boses niya ay matatag ngunit mahina. "Ito ay simbolo ng aking pasasalamat sa inyong lahat, at paghingi ng tawad sa anumang mga pagkukulang ko noong nakaraan." Natahimik ang paligid, bago unti-unting lumapit ang isang matandang babae, ngumiti, at tinanggap ang alok ni Jana. "Salamat Jana, lahat tayo ay may pagkakataong magbago," sabi ng matanda. Sa susunod na bahay, kumatok si Jana, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nang buksan ni Aling Sora ang pinto, sandaling tumigil ang paghinga ni Jana. Si Aling Sora, isang matandang babae na dati niyang madalas na balewalain, ngayon ay haharapin niya na may dala-dalang pag-asa ng pagbabago. "Magandang umaga, Aling Sora. Dala-dala ko po ang ilang sako ng palay mula sa aking ani," marahan na sabi ni Jana, pilit iniwasan ang direktang pagtingin sa mga mata ng matanda. "Nais ko po sanang ibahagi ito sa inyo bilang pasasalamat sa inyong pag-unawa, at pagpapatawad sa aking mga nakaraang pagkukulang." Tinitigil siya ni Aling Sora, ang kanyang mukha ay unti-unting umaliwalas. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, bago itong umiti. "Jana, nakikita ko ang iyong sinseridad. Salamat sa iyong kabutihan. Tatanggapin ko ang iyong regalo, at nagpapasalamat ako sa iyong pagbabago." Habang iniaabot ni Jana ang sako ng palay, nadama niya ang bigat ng kanyang nakaraang pagkukulang ay unti-unting humuhupa. "Salamat po sa inyong pagtanggap Aling Sora. Nais ko pong patunayan na ang pagbabago ay posible at taos-puso." Nagpatuloy si Jana sa kanyang paglalakad sa nayon, dala ang mga sakong palay sa bawat bahay. Wala siyang kasama na nakikita ng iba, ngunit ang kanyang determinasyon at ang suportang nadarama niya mula sa hindi nakikitang si Makisig ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa bawat bahay na kanyang pinuntahan, ipinaliwanag niya ang kanyang hangarin. Ang kanyang tinig, bagaman nanginginig sa simula, ay unti-unting naging matatag at malinaw. "Namamahagi po ako ng ilan sa aking ani bilang simbolo ng aking bagong simula at pasasalamat sa inyong lahat," wika niya kay Mang Andres, isang kapitbahay na dati niyang madalas na hindi pinapansin. Si Mang Andres, nakilala sa kanyang mahinahong ugali, ay ngumiti at tumugon, "Jana, salamat sa iyong pagbabahagi. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago, at ikinagagalak kong makita ang iyong pag-unlad." Sa pagtatapos ng araw, nang nakabalik na si Jana sa kanyang bahay, umupo siya sa duyan sa likod ng bahay, pinagmamasdan ang paligid. Ang pagbabahagi ng ani ay hindi lamang isang pisikal na gawain, ito ay naging isang ritual ng pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa preso ng nakaraan. "Maraming salamat Makisig, kahit hindi ka nila nakikita o kilala, naging gabay mo pa rin ako," bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagdala ng pagbabago para kay Jana kundi pati na rin sa kanyang lugar sa komunidad.
Ang unang pagbabahagi ng kanyang ani ay naging simbolo ng kanyang taos-pusong pagsisisi at nagsilbing tulay sa pagbuo ng bagong mga relasyon sa nayon na kanyang kinabibilangan. Matapos ang unang pagbabahagi ng kanyang ani, napansin ni Jana ang dahan-daang pagbabago sa kanyang relasyon sa mga kapitbahay. Ang mga taong dati-rati iniiwasan siya, ngayon ay may ngiti na sa kanilang mga labi kapag siya'y nakikita. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pabalik sa kanyang bahay mula sa bukid, tinawag siya ni Aling Sora. Jana, sandali lang, tawag ni Aling Sora mula sa kanyang bakuran. Lumapit si Jana, medyo kinakabahan ngunit mayroong pag-asa. Bakit po Aling Sora? Tugon ni Jana, pinipigil ang kanyang pagkabahala. Alam mo, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang dahil sa mga palay na ibinahagi mo, kundi sa pagpapakita mo ng magandang halimbawa ng pagbabago, sabi ni Aling Sora. Ang kanyang mga mata ay sumisilay ng pagmamalaki at pagtanggap. Si Jana, na labis ang pagkagulat, ay halos hindi makahanap ng mga salitang sasabihin. Salamat po, Aling Sora. Ang inyong pagtanggap at mabuting salita ay labis kong pinahahalagahan. Mula nang makita ko ang iyong pagsisikap na magbago, naisip ko na marahil ay oras na rin para sa akin na baguhin ang aking pagtingin sa iyo. Hindi madali, ngunit nakita ko ang iyong sinseridad, at iyon ang mahalaga, dagdag ni Aling Sora, bago siya nagpaalam at pumasok na muli sa kanyang bahay. Nagpatuloy si Jana sa kanyang lakad, ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nakaraan. Sa sumunod na mga araw, marami sa kanyang mga kapitbahay ang nagpakita ng kanilang suporta sa kanya sa iba't ibang paraan. Si Mang Andres, halimbawa, ay lumapit sa kanya isang umaga habang siya'y nagdidilig ng mga halaman. Jana, nais kong sabihin na ikatutuwa kong matuto ng ilang bagay sa pagtatanim mula sa iyo. Napansin ko ang iyong kasipagan, at marahil ay makakatulong ito sa akin na mapabuti ang aking sariling bukid, sabi ni Mang Andres, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagkakaibigan. Napakaganda pong marinig yan, Mang Andres. Anumang oras, handa akong magbahagi ng aking kaalaman sa inyo, masayang sagot ni Jana, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng mas madalas na pagpapalitan ng tulong at kaalaman sa pagitan ni Jana at ng kanyang mga kapitbahay. Ang pagbabahagi ng kanyang ani ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa bagong relasyon, kundi nagpatibay rin sa kanyang pangako na patuloy na magbago at magsilbing positibong miyembro ng komunidad. Isang gabi, habang nakaupo si Jana sa kanyang duyan, tinitingnan niya ang mga bituin sa kalangitan, nagmumuni-muni sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Sa tabi niya, kahit hindi nakikita, nadama niya ang presensya ni Makisig. Makisig, kahit hindi ka nila nakikita, gusto kong malaman mong malaking bahagi ka ng mga pagbabagong ito. Salamat sa iyong patuloy na paggabay, bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at kaligayahan. Sa tahimik na gabing iyon, nadama ni Jana ang tunay na kapayapaan, hindi lamang dahil sa kanyang mga nagawa kundi dahil din sa bagong simula na kanyang nabuo kasama ang kanyang komunidad. Sa pagdaan ng mga panahon, hindi lamang ang lupang sinasaka ni Jana ang lumago kundi pati na rin ang kanyang kayamanan, salamat sa mahiwagang binhi na kanyang natanggap mula kay Makisig. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, hindi kailanman nalimutan ni Jana ang kahalagahan ng pagbabahagi ng biyaya sa kanyang mga kapwa. Isang maaliwalas na umaga, habang siya ay naglalakad sa kanyang bukirin na ngayoy lumawak na ng 30 hectares, nilapitan siya ni Mang Tomas, isang matandang magsasaka na noon ay nagdududa sa kanyang mga pamamaraan ngunit ngayon ay isa sa mga pinakamatapat niyang kaibigan. Mang Tomas, kamusta na ang inyong mga pananim? Tanong ni Jana, habang tinitingnan ng lunti ang paligid na puno ng bunga ng kanilang pagsisikap. Ay Jana, salamat sa Diyos at sa iyong tulong, masagana rin ang ani ko ngayong taon, sagot ni Mang Tomas, na may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko inakalang makakakita pa ako ng ganitong yaman sa aking pagtanda. Si Jana, na laging handang makinig ay tumugon, iyan naman po ang ating hangarin, di ba? Na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng kasaganahan. Mang Tomas, may nais sana akong imungkahi. Ano iyon Jana? Tanong ni Mang Tomas. Plano ko pong magtatag ng isang fund na makakatulong sa mga magsasaka na ma-modernize ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka. Gusto ko rin po sanang palawakin pa ang ating kooperatiba para mas marami tayong matulungan. Pagbabahagi ni Jana, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ideya. Napakagandang balita niyan Jana.
At bilang pasasalamat sa iyong patuloy na pagtulong, nais ko sanang mag-ambag din, sabi ni Mang Tomas, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat Mang Tomas. Ang inyong suporta ay malaking tulong para sa ating lahat, sagot ni Jana, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, dumaan din ang iba pang mga magsasaka na may dala-dalang mga ani mula sa kanilang sariling lupain upang ipagdiwang ang panibagong panahon ng pagtatanim. Ang bawat isa ay nagpahayag ng pasasalamat kay Jana, hindi lamang dahil sa kanyang financial na tulong kundi dahil na rin sa inspirasyon na kanyang ibinahagi sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, habang sumisikat ang huling sinag ng araw sa kanilang luntiang bukid, nagsimula si Jana sa paghahanda ng isang maliit na salo-salo para sa komunidad. Ang simple ngunit masayang pagtitipon ay sumasalamin sa esensya ng kanilang pagkakaisa, ang pagbabahagi ng biyaya at ang paglago ng kanilang samahan. Mga kaibigan, sabi ni Jana sa kanyang maikling talumpati, ang ating tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman na ating nakamit, kundi sa kalidad ng buhay na ating naibahagi sa bawat isa. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. Ang gabi ay nagtapos sa isang mataimtim na pasasalamat, na may mga ngiti, tawanan, at masaganang ani na nagsisilbing paalala ng kanilang magandang kinabukasan. Sa puso ni Jana, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi lamang sa kanya kundi sa buong komunidad na kanyang minamahal at pinaglilingkuran. Habang tumatagal, ang dating masungit at makasariling Jana ay tuluyan ng nagbago, at naging isa sa pinakamamahal na tao sa kanyang nayon. Ang kanyang bukid, na dati-rati lugar lamang ng pagsasaka, ay naging isang simbolo ng pag-asa at kabutihan, isang sentro ng komunidad kung saan ang bawat isa ay malugod na tinatanggap at tinuturuan. Isang umaga, habang abala si Jana sa paghahanda ng kanyang bukid para sa darating na planting season, nilapitan siya ni Aling Marta, isang matandang byuda na kilala sa pagiging mahigpit at hindi madaling mapalagay. Jana, nais kong magpasalamat sa iyo, panimula ni Aling Marta, ang kanyang boses ay may halong paghanga. Ang iyong pagiging bukas palad at pagmamalasakit sa ating nayon ay tunay na kahanga-hanga. Ikaw ay naging inspirasyon sa marami, kasama na ako. Napatigil si Jana sa pagtatrabaho at hinarap ang matanda. Aling Marta, salamat po sa inyong mga salita. Nakakataba ng puso na marinig iyan mula sa inyo. Nakita ko kung paano mo binago hindi lang ang iyong sarili kundi pati na rin ang buhay ng marami sa ating nayon. Mula sa pagbabahagi ng iyong ani hanggang sa pagtulong sa mga nangangailangan, ikaw ay naging halimbawa ng tunay na kabutihan, dagdag ni Aling Marta, habang inaabot ang isang basket ng mga sariwang gulay bilang pasasalamat. Si Jana, na may ngiti sa kanyang labi, ay tinanggap ang basket. Ito'y ginagawa ko hindi lang para sa sarili ko kundi para sa atin lahat. Ang pagtutulungan ang nagpapalakas sa ating komunidad. Sa mga sumunod na araw, habang papalapit ang panahon ng pagtatanim, maraming tao ang dumalaw sa bukid ni Jana upang tumulong at matuto. Isa na rito si Mang Carlos, isang batikang magsasaka, ngunit dati-rati ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa kanya dahil sa kanyang nakaraang ugali. Jana, maaari ba akong humingi ng payo kung paano mapapabuti ang aking tanim? Tanong ni Mang Carlos isang hapon, habang sila ay nagtatanim ng bagong batch ng palay. Siyempre Mang Carlos, masaya akong ibahagi ang aking kaalaman, sagot ni Jana, habang ipinapakita sa matanda ang tamang paraan ng pagtatanim. Ang pagiging bukas at handang matuto sa bawat isa ang nagpapayaman sa ating lahat. Habang lumilipas ang mga araw, ang bukid ni Jana ay hindi lamang naging lugar ng pagsasaka kundi pati na rin ng pagtutulungan, pag-aaral, at pagpapalitan ng magagandang ideya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Jana sa kanyang duyan, tinitingnan niya ang mga bituin sa kalangitan at nagmumuni-muni sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Hindi ko inakala na ang pagbabago ng aking puso ay magdadala ng ganito kalaking pagbabago sa aking buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Ang lahat ng ito, simula sa isang simpleng hakbang ng kabutihan, ay lumago at naging isang komunidad na puno ng pag-asa at suporta sa isa't isa, bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Ang kabanata ng kanyang buhay ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ani mula sa lupa, kundi sa pagmamahal at respeto na kanyang natanggap mula sa mga taong dati-rati kanyang inapi. Ang Jana na minsan ay kinakatakutan at iniiwasan, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan sa nayon. Sa dulo ng ani,
Nang ang mga bukirin ay nagpapahinga at ang kalangitan ay malinaw at malawak, nagdesisyon si Jana na maghanda ng isang espesyal na salo-salo bilang pasasalamat kay Makisig. Sa bakuran ng kanyang bahay, sa ilalim ng lumang puno kung saan sila madalas mag-usap, naglatag si Jana ng isang maliit na mesa. Para sa espesyal na okasyon na ito, niluto niya ang tinola, gamit ang pinakamatabang native na manok at sariwang luya na inani noong kabilugan ng buwan, ang paborito ni Makisig. Hindi rin nawala ang kare-kare, na paborito naman niya, para sa pagdiriwang ng kanilang pagkakaibigan. Habang inihahanda niya ang mga pagkain, nagsalita si Jana, "Makisig, ito'y maliit na salo-salo para ipakita ang aking pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin, sa pagbibigay ng mahiwagang binhi, at sa lahat ng tulong mo sa aking pagbabago." Sa tabi niya ay naroon si Makisig, na labis ang tuwa sa sorpresa. "Jana, hindi ko inaasahan ito. Maraming salamat. Ikinagagalak kong makasama ka sa mahabang paglalakbay na ito." Nang lahat ay handa na, umupo sila sa mesa. Naglagay si Jana ng isang plato para sa kanya at isa pa para kay Makisig. Nagsimula silang kumain. "Makisig, alam mo, bawat pagsubok natin dito sa bukid, sa bawat tagumpay at kabiguan, ikaw ang aking naging sandigan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng iyon," pagbabahagi ni Jana, habang dahan-daang kinakain ang tinola. "Jana, ang iyong lakas at determinasyon ang nagbigay inspirasyon sa akin," tugon ni Makisig. "Ang makita kang lumago at umunlad bilang isang mabuting tao ay isa sa pinakamagandang bahagi ng aking buhay." Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy sila sa pagkain at pag-uusap. "Alam mo Makisig, kahit hindi ka nila nakikita o kilala, para sa akin, ikaw ay napakahalagang kaibigan. Ang ating pagkakaibigan ay patunay na ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi laging kailangang makita ng mata," ani Jana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa emosyon. Ang gabi ay nagtapos sa kanilang malalim na pag-uusap at pagpapalitan ng mga kwento at aral. Para kay Jana, ito ang isa sa pinakamahalagang gabi sa kanyang buhay, ang gabi kung saan lubusan niyang naipahayag ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang kaibigang duwende, na bagaman hindi nakikita ng iba, ay naging isang di matitinag na bahagi ng kanyang buhay.